Memphis Grizzlies versus OKC Thunder, Game 3 preview and injury report. Gustong makabawi ni Morant at ng Memphis. At Denver Nuggets versus LA Clippers, Game preview and injury report. Pinaka-exciting na matchup sa unang round ngayon. Kawhi, magpapakita ba ulit? Ang Oklahoma City ay magtatangkang kunin ng 3 kalamangan sa serye kapag binisita nila ang FedEx Forum bukas para harapin ang Memphis sa Game 3 ng kanilang first round Western Conference Playoff Series. Sila ay walang talo sa kanilang huling 10 laro kontra Memphis. Dominarte sila sa seryeng ito, panalo sa unang 2 laro ng madali para sa kanilang ika-6 na sunod na panalo. Susubukan nilang ipagpatuloy ang momentum at kunin ang kanilang ika-7 sunod na panalo bukas. Nag-a-average ang Thunder ng 121 punto kada laro ngayong season. Sa unang 2 laro ng serye, uma-average sila ng 125 puntos kada laro na may 47% shooting percentage sa field at 34% sa 3-point line. Si Jalen Williams ang nangunguna sa Oklahoma City na may average na 22 points, 5.5 rebounds, and 5.5 assists per game. Si Shai Gilgeous-Alexander naman ay may 21 points, 5.5 rebounds, and 5 assists per game, habang si Chet Holmgren ay may 19.5 points and 10.5 rebounds per game. Ang Oklahoma City ay kilala sa kanilang matatag na depensa. Sa seryeng ito, mahusay nilang nababawasan ang scoring ng kalaban at napipilitang magkamali ang mga ito. Nangunguna sila pagdating sa defensive pressure at agresibong depensa. Hindi maganda ang ipinapakita ng Memphis sa playoffs. Hindi sila nakalaban ng husto sa unang 2 laro. Babalik sila sa home court para sa susunod na 2 laro at susubukang iangat ang serye simula sa panalo bukas. Ang Memphis ay karaniwang malakas sa opensa ngayong season, pero sa unang 2 laro ng playoffs, nahirapan silang makahanap ng ritmo at naging malamig ang kanilang shooting. Si Ja Morant ang nangunguna sa Memphis na may 20 puntos at 5 assists kada laro. Si Jaren Jackson Jr. ay may 15 puntos at 4 na rebounds, habang si Desmond Bane ay may 14 na puntos at 7 rebounds kada laro. Ang depensa ng Memphis ay naging isa sa kanilang mga kahinaan ngayong season at mas lalo pa itong lumutang sa playoffs. Bagamat may mga sandaling nakakagawa sila ng magagandang defensive stops, hindi nila mapanatili ang consistency sa buong laro. Nahihirapan silang pigilan ang ball movement ng kalaban at madalas silang nalalampasan sa perimeter at sa loob. Kulang din ang pressure na naibibigay nila, kaya nabibigyan ng maraming open shots ang kabilang team. Kung hindi nila mapagbubuti ang kanilang defensive execution, lalo silang mahihirapang makabalik sa serye. Ang Thunder ay nanalo ng 6 na sunod na laro habang natalo ang Grizzlies sa 3 sa kanilang huling 4. May kalamangan ng Oklahoma City dahil mahusay silang mag-shoot sa huling 3 laro na may mahigit 45% shooting, habang ang Memphis ay may 41% lamang. Mas mahusay din sila sa free throws na may mahigit 87% efficiency. Naka-average sila ng 15 offensive rebounds sa huling 3 laro na nagbibigay ng mas maraming scoring opportunities. Mahusay din silang mag-ingat sa bola, kabaliktaran ng Memphis na maraming turnovers sa seryeng ito, kaya asahan na maraming madadaling puntos ang Thunder. Hindi gaanong epektibo sa depensa ang Grizzlies at pinapayagan nila ang mahigit 118 puntos kada laro sa huling 3 laban, kaya malamang na mahirapan silang pigilan ang Thunder. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa kabilang balita, maghaharap ang 2 teams para sa napakahalagang Game 3 ng kanilang Best of 7, ang Los Angeles Clippers laban Denver Nuggets sa Western Conference First Round Series bukas sa Los Angeles. Nanalo ang Nuggets sa Game 1 sa overtime sa pamamagitan ng 2 puntos, pero bumawi ang Clippers sa Game 2 upang itay ang serye sa tig-isang panalo. Matapos maagaw ng Nuggets ang panalo sa Game 1 sa overtime matapos habulin ang lead ng Clippers, natalo naman sila sa Game 2 na may 3 kalamangan lamang. Nagsimula ang Nuggets na may 6 na puntos na kalamangan sa unang quarter, ngunit nakabawi ang Clippers at napanalunan ang 2 sa huling 3 quarters para makuha ang panalo. Pinangunahan ng Nikola Jokic ang Nuggets na may triple-double, 26 na puntos, 12 rebound at 10 assists. Nagdagdag si Jamal Murray ng 23 puntos pero hindi ito naging sapat dahil sa matinding performance ni Kawhi Leonard ng Clippers. Nakuha niya ang mga gusto niyang pwesto, sabi ni Murray. At kahit nandoon kami, nakakagawa pa rin siya ng mga mahihirap na shots. Nagkaroon talaga siya ng araw, ang hirap niyang pigilan.
Tila nakasalalay ang seryeng ito sa kakayahan ng bawat team na alagaan ang bola. Sa Game 1, nagkaroon lang ng 11 turnovers ang Nuggets at napanalunan nila ang laro sa overtime. Sa Game 2 naman, 20 turnovers ang kanilang naitala. Nahihirapan din ng Nuggets na mag-shoot ng epektibo sa serye kahit sila ang pangalawa sa buong liga sa field goal percentage ngayong season. Sa Game 1, 43% ang kanilang shooting at 46% naman sa Game 2. Nanalo sila sa rebounding sa Game 2, ngunit mababa ang kanilang free throw shooting na may 63% lamang at 8 free throws ang mintis sa Game 2. Kailangan nilang bawasan ng turnovers at pataasin ang free throw percentage para manalo sa susunod na laro. Alam ng Los Angeles Clippers na nakaasa sila ngayong postseason sa dalawang veterano nilang sina James Harden at Kawhi Leonard. Sa Game 1, bumuhos si Harden ng mahigit 30 puntos at 11 assist, pero si Leonard ay nagkaroon ng 7 turnovers sa kabuang 20 ng team na naging dahilan ng pagkatalo sa overtime. Sa Game 2, bumalik sa dating anyo si Leonard, gumawa ng 39 na puntos sa 15 sa 11 na shooting para akayin ang Clippers sa panalo. Bumaba rin ang turnovers ng Clippers sa 11 mula sa 20 noong unang laro. Si Harden ay may 18 puntos at 7 assists, ngunit si Leonard talaga ang nagdala sa team para maitay ang serye. Parang hindi siya nagmintis, sabi ni Harden. Elite talaga ang kakayahan niya sa pag-shoot. Nagbago ang ihip ng hangin sa Game 2 para sa Clippers, partikular sa pagprotekta sa bola. Mula sa pagkatalo sa turnover battle noong Game 1, sila naman ang nagpuwersa ng 20 turnovers mula sa Nuggets at 11 lang ang kanila. Patuloy rin silang mahusay sa shooting. 48% shooting sa Game 2 matapos ang 50% sa Game 1. Kailangan lang nilang ayusin ang rebounding dahil na out-rebound sila ng 18 sa Game 2 matapos na halos tabla ang laban noong una. Pero sa opensa sa loob, epektibo pa rin sila na outscore ang Nuggets sa paint points na may 46 sa 38. Sa isang serye na sobrang dikit sa unang dalawang laro, maaaring ito na ang unang blowout. Maganda ang shooting ng Clippers sa dalawang laro at malamang magpatuloy ito laban sa hindi masyadong matatag na depensa ng Denver. Kahit natalo sa pangalawang laban, na out-rebound nila ang Clippers ng 18 pero hindi pa rin nanalo. Nakontrol ng depensa ng Clippers ang Nuggets sa parehong laban na napababa ang shooting percentage ng isang team na pangalawa sa liga sa shooting. Hindi pa sabay na umaarangkada sina Harden at Leonard sa parehong laro pero posibleng mangyari ito sa Game 3 sa Los Angeles. May dagdag na pahinga si Kawhi pagkatapos ng offensive explosion niya sa Game 2. Si Harden matapos ang 32 puntos sa unang laban ay medyo tahimik sa ikalawa. Pero asahan siyang babawi at dahil dyan malamang lumubog ang Nuggets. Ang Clippers ay dominante sa kanilang bagong tahanan ngayong season na may 30 sa 11 record. Asahan na makukuha nila ang kontrol sa serye sa isang panalo bukas. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?